pinangungunahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto ang punto. 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Isang dating hepe ng PNP ang umano'y tumulong para makatakas, makalabas ng bansa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Na ayon kay Senator Risa Ontiveros, sa kanyang isinagawang pagbubunyag ay umabot daw po sa 200 million pesos ang kumuwalang salapi. Ito po ang pasabog na inilutang ni retired General Raul Villanueva, Senior Vice President ng Security and Monitoring Cluster ng PAGCOR at dating commander ng ISAF. Batay sa kanyang intelligence source, ngunit hindi pa daw po ito nakukumpirma. Gayon pa man, nilinaw po ni General Villanueva na hindi ito buong unit ng PNP, kundi personalidad lamang. At ito'y naging dating hepe ng pambansang pulisya. At ito raw po'y usap-usapan sa loob ng intelligence community. Sinabi ni Villanueva na may info rin siya na kumukubra daw po ng buwanang Pogo Payola ang nasabing opisyal kay Alice Guo sa matagal ng panahon. Yeah. Isyu ng kabayan. Dos por Dos. At maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, burado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Lamig. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga nanay, mga tatay na naghahanda ng almusal, mga babaunin sa kanilang mga trabaho? Napakalaking tipid pa rin kung batsero kapag ikaw ay nagbabaon. Yung mga anak ko, nagbabaon. Talaga? Tingnan mo nga naman yun. Oh. Kaya, Paano kapag walang pasok?
Pagka walang pasok, ay doon na lang sila. Yung baon nila, doon na lang kinakain sa bahay. Oo nga naman. Pero siyempre, may extra pa rin kung sakaling magkaroon ng emergency na pang-kailanganin. O kaya hindi nagkasya yung baong kay Helga na ang lakas kumain. Ayun. Merong extra. Merong extra. Ayun. Pero hindi Ganun malaki talaga. yun. Hindi malaki. Hindi malaki. Huwag talagang yung mga bata, huwag sasanaying nasa luho habang kapag bata pa, ano? Kaya Iba yung matutunan kaagad nila yung value, kahalagahan ng perang meron hawak nila. Saka ang maganda kong batsero, nasanay sila ngayon na meron silang alkansya eh. Nag-aalkansya. Nag-aalkansya. Yung hindi naman Yung malaki. alkansya talagang ano ba yung nyog? Hindi. O kaya kawayan? Hindi, marami na ngayong diba? marami na ngayong alkansya na nabibili. Nabibili, pero hindi yun. Baka naman nabubuksan din. Ayun nga. Yun nga ang problema. Madaling buksan. Kapagka nauso-uso kasi yung Lazada at Shopee na yan. Maraming binebentang alkansya na nabubuksan din naman sa ilalim. Hindi, kapag umorder at dumating yung Shopee at Lazada, doon susungkitin yung Sinusungkit. yung alkansya. Hindi katulad nung alkansya nung araw na Ay nako, pagka kailangan biyakin mo. mababasag eh. Bibiyakin mo para makakuha ka. Pero ang ganda po nun mga kababayan, yung masasanay silang mag-impok. Nag-iimpok. Yung masanay sila ng saving. Yun nga, yung maitatak sa kanila ang kahalagahan ng perang pinaghirapan. Hindi yung pag merong pera, gastos dito, gastos doon. Yung maski ngayon, doon sa mga nagtatrabaho, yung mga kababayan nating may hanap buhay, madalas baka encounter ako ng ganyan eh. Yung bang pagkasweldo, ubos ka agad. Yan, yun ang problema eh. Tapos isasanla ang ATM o kaya mag-a-advance kay bossing. Ganun. Bali. Babali. Babali, Sasabihin mo, di ba kasusweldo mo lang? Ngingiti pa yan. Kakamot-kamot na Wala konti. Lalo na kapag ginawa mong buwanan o kinsenas katapusan. Ang gusto nung iba, lingguhan. Nako. Ibig sabihin tuwing Sabado ang sweldo. Hirap na hirap sila kapag kinsenas, kumbatsero. Hirap na hirap pag-abutin. Doon mo makikita, pero kapag every weekend na pareho din, Pareho din naman. mas malaki pa nga eh. Minsan mas malaki pa eh. Hindi mo pag-abot kapag doon mo makikita kung paano yung paggastos kapag may pera. Iba talaga. Hindi na iba-budget, ano. Kaya sobrang importante kumbatsero na meron kang tinatawag na financial literacy. Ayan, no. Sa lahat po sa atin yun, hindi po sa may pera lang yun. Pati po yung minimum wage earners lang. At doon nga mas kailangan yun, kumbatsero. Yung paano mo mapag-aabot. At yan ay isang bagay na natutunan na ni Parcon ngayon. Hindi na bumabali si Parcon ngayon. Nung una-una yan. Sabi ko, mas malaki na ngayon kinsenas katapusan. Pero nung weekly, napag-aabot mo. Pero ang laki na itinaas nung naging kinsenas katapusan. Kinakapos ka ngayon. Kinakapos pa rin. Doon mo makikita eh. Kaya sobrang mahalaga din kumbatsero. Yung ewan ko, narinig na ba yung mga kababayan yung kapag ka daw susweldo ka, magtatabi ka na kagad ng pang-savings mo. Hindi baling maliit lang yon. Halimbawa 20% ng iyong sweldo. Tabi mo na yon. Tabi mo na yan. Itabi, wag mo nang gagalawin yon. Sabi mo, hindi, ang mahal ng bili. Basta tabi mo yon. Itabi mo. Yung matitira mo, yun yung operational cost mo. Yan, Yun ay, siguradong kakasya ka dun kapag gusto mo eh. Ayan, tingnan mo, ayun, lalakad-lakad. Ayun, kita mo. Ayan, Oo nga. Tama. Diba? Totoo yan at magagawa nyo yan, mga magulang. Yung mga namumroblema sa ganyan, pag-aralan nyo mabuti. Basta't bilangin nyo lang yung araw hanggang sa bago kayo sumweldo ulit. Ayan.
At meron kayong nakatabi. Meron niya akong kilalang employer kumbachero, ewan ko kung naka-encounter ka ng ganito. Siya na mismo ang kumakaltas nung isang particular na halaga mula sa empleyado niya. Ng pang-saving. Inuobliga na niya. Ako na magtatabi para sa iyo dahil inuubos mo. Ayun. Ganun. Yun sa usapan nila. Usapan nila. Basta pumayag. Agreement nila yan. Agreement nila yan. Yung iba naman, di ba, nagpapaluwagan, ganyan, iba't ibang pamamaraan. Ito kayang si General, itong dating PNP chief na binabanggit natin na ito ito kaya nakapagsube ng gusto? Malamang. Naitatabi niya kaya yung kanyang payroll sa Pogo? Grabe yan. Totoo ba ito? Oh, hindi. Ito ho ang pinakamalaking balita ngayon, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ito hong ginawang pagbubunya ng isa ring retired military general na siya pala ang Senior Vice President for Security ng PAGCOR. So ibig sabihin, kumbachero, alam din ito ni Chairman. Ay, sigurado. Ni Chairman and CEO Altenco. Ngingiti-ngiti lang si Chairman. Yung pala, binibigyan na siya ng info. Nung dating ISAF pala yan. Dating ISAF pala ito. Colonel Bob Bacaro, kilala mo ba ito? General na si Ibang. Retired na nga Pareho tayo Sa cellphone natin, Colonel pa rin sila Si Colonel Bob Bacaro na nagbe-birthday ngayon. Happy birthday, Colonel. Former AFP Chief of Staff Bob Bacaro, happy birthday. Binabati ka ng buong PMA Maringal Class of 1988. Yan. Palagay ko, kilalang kilala nila ito, kumbachero. Itong si retired General Raul Villanueva na nagsagawa ng pagbubunyag na ito. Lahat po ng mga pahayagan. Oo nga, tinitingnan ko yung Yan po ang mga banner story ngayon. Ito, ang Manila Standard. Yan po ang banner story. Ex-PNP Chief, Help Goose Flee. Ayan Ito rin ang banner story naman ng Philippine Daily Inquirer. Ayan PAGCOR exec tags ex-PNP chief in Pogo Payola talk. Ayan, Yung Manila Times. Manila Times. Yan din po ang ex-PNP chief was on Goose payroll. Of course, dinideny yan ni Mayor Alice Guo. Ito naman ang banner story ng Philippine Star. Philippine Star. Ex-PNP chief may have helped Alice Guo escape. Ayan, nako, tinan mo Yan ang pinakamalaking balita. At siyempre, sa pahayagang tempo, Get Harry. Naiba. Get Harry. Get Harry. Yan naman ang manhunt daw po kay... Sino ba yung babaeng nakasalampak na yan? Julia Barreto. Tanggap na. Tanggap na. Ba't ba si Julia Barreto? Ang laki kasi nung picture. So itong si Harry na tinutukoy dito, si Harry Roque. Harry Roque. Na hinahunting na rin pala ngayon ng pulis. Meron ng special tracker team, kumbachero, na binuo. Ay, matindi para kay Alice Guo, kay Harry Roque. At parang yun din ang in charge sa paghahabol sa Angels of Death. Ni Pastor Apollo Kibuloy. Yung tracker team parang na yun. Sala-salabit na yung kwento na to, no? Nagkakakabit-kabit. Ang Manila Bulletin, hindi natin nabanggit, kumbachero. Ano naman ang banner ng Manila malaking istorya din sa kanila. Na-interview natin kahapon yung gobernador ng isang probinsya na yan. Palawan. Mindoro. Thousands evacuate as Hener lashes Palawan, Mindoro. Ayan. At nasa gawing baba, yung at malaking istorya PAGCOR din. verifying info on ex-PNP chief who helped Alice Guo leave the country. Ayan. Medyo mahaba na kayong gumawa ng headline ngayon na Manila Bulletin. Parang hindi yan yung itinuro nyo sa amin sa headline writing. Ayan, ako. Talaga namang hindi maubos-ubos ang mga naglalakihang balitang may kinalaman dyan. At yan po ang susubaybayan natin sa kabuuan ng palatuntunan. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Oras po natin. Haji, Mr. Jelom Tang.
Lakyam Chapwehun 6:18 ng umaga. ACS Balita, susunod na! Kaming dalawan, basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. Maker of world-class quality Pride Detergent. Araw ng Huwebes, 18 ng Setyembre 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. 3 araw na libreng sakay ng LRT2 at MRT3 sa mga government workers o marangkada na. San Miguel Corporation nag-remit ng 30 bilyon. 30 bilyong piso sa gobyerno matapos i-takeover ang NAIA. Mayor Dong Kalugay ng Sual, Pangasinan, todo tanggi na business partner niya at may relasyon sila ni Alice Guo. Mga ikinasal ni Alice Guo pinangangambahang mawala ng bisa kapag napatunayang hindi ito Pinoy. Naku po, inang. Natuwa siguro yung kinasal. Buti na lang. Malilibre ko na. Naku po, inang. Pakipag-iwalay sa naman. PNP bumuo na ng tracker teams na tutugis sa pugante. Tinuturing nilang fugitive na si Attorney Harry Roque. 2 patay sa pagsabog ng bomba sa isang beach resort sa Zamboanga. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa atin munang good news. ACS Good News. Para sa mga government workers, magsisimula na ngayong araw ang libreng sakay ng MRT3 at LRT2 para sa mga government employees na at ito po ay tatagal, ito pong libreng sakay ay tatagal hanggang 20. Bahagi ng pakikisa sa 124th anniversary ng Philippine Civil Service Yan. Maaaring ma-avail ng mga empleyado ng gobyerno ang libreng sakay sa buong operasyon ng MRT3 at LRT basta ipakita lamang nila ang kanilang government issued ID. Ayon kay MRT3 General Manager Oscar Bongon, layo ng libreng sakay na makapaghatid ng kahit kaunting kasiyahan sa kanila, natanda ng kanilang pagsaludo at pasasalamat at kanilang mga sakripisyo sa mga empleyado ng pamahalaan. Alas 6:24 ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na! Nag-remit ng 30 bilyong piso ang San Miguel Corporation sa Bureau of Treasury matapos i-take over ang Ninoy Aquino International Airport, ang pangunahing gateway ng bansa. Ipinadala po ng Manila International Airport Authority ang 30 bilyong piso mula sa SMC sa pamamagitan ng New NAIA Infrastructure Corporation. Gaano kaya kalaki yung cheque na yun? Ano? Kung cheque man. 30. Kung cheque. Kung isang cheque ito, de ilang zero yun? Napakarami nun, ano? Ilang zero ba yun? O kaya kung perang cash yan, naku po, cash yan, ilang truck kaya yun? Yung 30 billion, ano? Pero gusto ko rin makakita ng ganong kalaking pera. Oh. Hindi, kahit na yung cheque lang, Cheque kumbachero. Kung, di ba, 30, tapos ilang pang zero? 30 tapos 1, 2, 3, Siyam na zero pa. Siyam na zero. Tingnan mo nga naman. Sa isang pahayag, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na ang nasabing halaga ay gagamitin para sa pagpapalakas sa non-tax revenue stream ng pamahalaan. So hindi na daw talaga kailangan pa ng bagong buwis. Bagong buwis. Ayun. Sinabi ni Recto na hindi lang gagawin ng SMC na world-class na paliparan ng NAIA, kundi ginagarantyahan din ito ang isang malusog na daloy ng kita mula sa operator ng pribadong
sektor. Ayun. Yun ang importante. Yung mapaayos din ng airport. Kas kumikita pa ang gobyerno. Kumikita pa ang Diba? gobyerno. Yearly, meron pong kanyan. Ito, unang bagsak pa lang ito. Tas yearly, mayroong Merong, commitment ang commitment. SMC. Oo. Okay naman eh. Walang kalugi-lugi, ano? Walang kalugi-lugi Tapos, gobyerno. syempre, ang kapalit nun- Gaganda pa yung airport. Oo. Na hindi lagi na lang natin nagiging tampulan na lang ng Reklamo. Puro reklamo tayo. At katatawanan at Ayan. lahat pag-aglahi Oo. ang ating pong airport. Kahit na tumaas pa ng konti ang babayaran diyan, ano ba tawag? Terminal fee ba tawag doon? Terminal fee. Oo. Basta ayos naman, magbabayad at magbabayad. Yung Halimbawa mga kung pasahero dyan. pumunta ka sa, wag na tayong masyadong malayo, sa Hong Kong na lang eh. Oo. Ang Hong Kong International Airport na lang. O sige, lumayo-layo tayo ng konti. Yung Singapore, yung Changi Airport kung tawagin. Naku, isa yan sa mga number one. Wala namang nagrereklamo diyan pag nagbayad ng malaking terminal fee kasi nasisiyahan ka eh. Nasisiyahan ka dun sa nakikita mo sa sistema, yan. sa Oo. luwag, sa lamig. Sulit yung bayad. Pati Ika nga yung habang umiihi ka, nakikita mo yung aeroplano, nakita mo ba yung umiihan na yun sa oo, Singapore? oo. Habang nakatayo ka sa urinal lang yun, Kita kitang-kita. mo yung mga aeroplano. Tuwan-tuwa ka eh. Gusto mo nga picturean habang umiihi ka. Yung selfie. Oo. Oo. Di ba? Kasi nga sulit, Sulit. ang bayad. Mahirap kasi naman yung bayad kaya ang bayad, tapos reklamo ka rin ng reklamo. Yun. Alas 6:27 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongande, mga kabalen, gising na ba kayo? Nabigo ang Senado na mapigo at mapaamin ang alkalde ng Sual, Pangasinan hinggil sa relasyon nito kay dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa pagpapatuloy ng hearing, paulit-ulit na itinanggi ni Mayor Liseldo Dong Kalugay na business partner at may special na relasyon sila ni Guo na bagay na pilit na pinalulutang naman ni Senator Jinggoy Estrada. Iginiit ni Kalugay na magkaibigan lang sila. Kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala. Sa kabila ng mga larawan, larawang ipinakita ni Estrada at ni Senator Ontiveros na pareho silang pakinggan po ninyo, pareho silang suot ang campaign shirt. Nakatwiling. Akala ni Het, inaabangan na ni Het eh. Inaabangan na ni Het. Akala ni Het Para siyang couple shirt eh. No? couple shirt. Couple shirt. Kapwa rin dumalo at bawat isa sa Victory Caravan ng isa't isa Aba. noong 2022 elections. Ipinakita rin sa hearing ang mga larawang. Meron? Mga larawang mistulang. Ayun na nga, yun na nga yun, couple shirt. Couple shirt, Dahil yeah. pareho ang kulay at print. Mayor. Mayor. Hello, Mayor. Naku. Mayor, bakit ganon? Suot nyo ang campaign shirt ng isa't isa at nandun kayo sa campaign caravan ng isa't isa. In-invite po ako dyan po, Madam Chair. Inimbita kayo ni Guo Huaping. Opo, Madam Chair. Bakit niya kayo inimbita? Pinakita lang po niya kung sa akin po nung siya'y nangangampanya po. Pinakita ang alin po? Yung tungkol po sa pagparada po. Papapakita ko lang sa'yo. O to. O. Di ba? Pareho? Opo, Your Honor, pero nabili ko rin po yan na damit binilin po, mo Your siya? Honor. Hindi po, Your Honor. Paano naman nangyari yun? Pareho kayong ano? Hindi ko naman po siya piling ibili, Your Honor. Ano nga? Nagkataon po siguro may, Your Honor, na ganyan lang po. Regalo niya sa'yo? Wala naman pong nireregalo sa akin, Your Honor. O binilan mo siya ng t-shirt? Hindi rin po, Your Honor. Ito pa, isa pa. Wala pa rin kayong relasyon? Wala po, Your Honor. Ano ito? Pareho naman kayo t-shirt. Pareho blue. Polo. Your Honor, marami naman pong magkakaparehas pong damit, ganun. Your Honor. Ayaw pa rin. Si Mayor Dong Kalugay ng Sual, Pangasinan sa pagtatanong. Poker face siya ha. Oo, talagang na sumasagot sa mga katanungan ni na Senators Risa Ontiveros at Jinggoy Estrada. Alas 6:30 na ng umaga, laktiampwa.
Pinambahan na mapawalang bisa ang mga binasbasang kasal ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kung mapapatunayan na hindi ito Pilipino. Nako. Ito yung matapos Laking lumabas sa problema mga yan. isinagawang pagdinig ng Senado na peke ang birth certificate ni Guo at isa siyang Chinese national. Sinabi ni PSA National Statistician Dennis Mapa na pinag-aaralan na ng Legal Division ng ahensya ang mga posibleng implikasyon nito sa mga ikinasal ni Guo. Laking problema yan, ano? Paano yun? Paano yung mga ikinasal? Sila ba ang may kailangang gawin? Ako naman kung batsero, ito lang ito yung pananaw ko lang, mababaw na pananaw, merong presumption of regularity dun eh. Di So, ba? lahat ng ginawa niya during the time na siya kinikilala pang mayor ng lahat ng tao dun, lahat, as in lahat, papasweldo. Kasi pagpapasweldo, sino ba pumipirma ng sweldo ng mga yan? Di ba? Papawalang bisa ba yun? Babawiin ba yung mga sweldo na yun? Mayor's permit. Sino ba ang nag-i-issue ng ipatitibag ba yung mga tinayong diba? mga bahay doon? Ganun, wag na nating masyado nating yung guluhin. pinag-gugulo. Kaya sabi ng mag-asawa, hindi! Guluhin natin yan! Itong mister ko, may reklamo na pala doon sa mister niya. Kaya gusto ng... Dapat wala talagang bisa yan eh. yung kasal na yan. Nako. Pwedeng gamitin yung batayan sa dissolution of marriage. Ayan na. Alas 6:32 ang ating oras, pinaigting pa ng PNP ang kanilang manhunt operation para matunton si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito'y makaraang hindi matagpuan si Roque sa kanyang dalawang address sa Metro Manila noong ito'y sinilbihan ng arrest order na inilabas ng Quad Committee. Ayon kay PNP Chief General Romel Marbil, bumuo na ng tracker team ang kanilang hanay para agad na makita si Attorney Harry Roque at bitbitin papunta ng Kongreso. Alas 6:32 ng umaga, maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Dalawa ang nasawi kasunod ng pagsabog ng bomba sa isang beach resort sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Kinampirma ni Lieutenant Colonel Rolando Vargas Jr., Commander ng Philippine Army 53rd Infantry Battalion, na isang IED o Improvised Explosive Device ang ginamit ng mga hindi pa kilalang suspect na inilagay sa isang utility box ng motorsiklo na iniwan daw po sa AJ Resort sa Barangay Lower Bayaw, Bayan ng Tukuran. Hindi pa kilala ang dalawang biktima. Isa rito ay nahati pa ang katawan sa lakas ng pagsabog. Ayon sa mga nakasaksi, matapos ang pagsabog ay isang utility vehicle ang namataan na mabilis na tumatakas patungo sa sementeryo ng Tukuran. Naganap ang pagsabog kasabay ng selebrasyon ng ika-72 araw ng Zamboanga del Sur. Susunod! Dito po! Uy, ang Philippine Army daw ay sumali na rin sa investigasyon sa Angels of Death. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. At antabayanan nyo rin po ang ating malakas agent dyan sa mga taga Barangay Tejeros, Makati. Andyan, gagala-gala. Ang ating malakas agent na mamimigay ng limpak-limpak na 1,000 piso. 6:34 ang ating oras. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. ACS Balita 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita.
Nasa linya po natin ang Department of Agriculture, si Agriculture Assistant Secretary Dante Palabrica. Kuha nga tayo ng update, kumbachero, sa ASF, African Swine Fever. May epekto kaya yung vaccination na ginagawa nila? Asek Dante Palabrica, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga, Ka Jerry at Ka Tunying, sa lahat nakikinig sa istasyon na ito. Apo. Kumustahin lang ho natin, ano pong status na ngayon ng problema natin sa ASF? Nagsimula tayo ng magbakuna noong August 30 sa Ground Zero ng Dupo. At sunod-sunod na yung pagro-roll out ng bakuna sapagkat meron tayong 10,000 doses na naayos ng BAI upang ma-roll out sa mga lugar na nangangailangan ng bakuna. Opo. Initially, Asek, anong feedback do sa mga unang nabakunahan? Ang feedback sa nauna ay dalawang maliit na farm ito sa Lubo. At yung farm 1 na maayos ang biosecurity, maayos ang itsura ng bahay, hindi nababasa ang baboy, ay isa lamang ang namatay out of 29 heads. Yung isang farm na medyo may pagkukulang sa biosecurity at may pinakitang respiratory problem, yung baboy, 6 ang namatay. Kasi itong bakunang ito, kailangan ka mag-antay ng 30 days para vaccine yung antibody. Parang COVID yan na importante na wala kang comorbidity pagka binakunahan. So, ganun pala. Nung Friday, kinuna ng dugo after 14 days at nagpakita na ang mga baboy ay naglabas ng antibody. Kung pagsasama-samahin, 50% ng baboy ay nagpakita ng antibody at aantayin pa natin another 14 para makita natin na mag-zero convert o yung mga positive. So happy na po ba kayo dun sa initial result po na yon? Happy na dahil ito ang experience ko nung ako'y nasa private na sa loob ng 14 days meron na ipakikita at antayin natin hanggang 30 days para 90% ay mag-positive na siya ng antibodies. Mga inahin ang lang ang tinuturukan, Asek? Tama ba? Hindi ito binibigay sa inahin sa palakihin laang. Sa fattener. Patabain. Opo. Fattener, Fattener lang. Ganun. Bakit hindi pwede, hindi pwede sa inahin? Paano kung positive na inahin? Wala na, mamamatay na yun talaga. Ginagamit namin itong bakunan to base sa inaprubahan ng registration ng bayan na pinanggalingan. At ito ay itinuturok lamang sa palakihin. Pero susunod na araw at buwan ay inaayos na ng Bureau of Animal Industry na matest yung ibang bakuna na pwedeng gawin sa inahin dahil hindi natin pwedeng gamitin ito sa inahin at baka may mangyari lang sa inahin. Imbis na protektahan. Baka lalong madisgrasya yung inahin. Pero Asek, naputol ba si Asek? Asek? Hindi. Ay. Okay. Asek, so yung binakunahan na fattener, pag gumaling, kasi 'di ba ang babakunahan nito, yung may yung infected na ng ASF. So pag binakunahan at gumaling, pwede pa bang karnihin 'yon? Iko-correct ko lang Jerry, no. Ang bakuna kaya tumatagal ang pag-roll out. Ang ibabakuna lamang ito sa malusog at walang ASF. At pagka kasi may ASF na, naunahan ka na ng wala na. parang
mga hindi mo pinagbibigyan na gumawa ng antibodies yung mga baboy. Kaya yung namatay dito sa Lubo na ay mga mahihina at hindi na nakagawa ng antibodies. Kaya importante na kinukunan namin ng dugo muna at makita kung may ASF at kung may comorbidity. So dapat pala malusog, Dapat negative. oo. Negative pa sa ASF tsaka turukan. At kapag naturukan at hindi na tinamaan, pwedeng karnihin kahit na may turok ho ng bakuna yon, Asek. Meron tayong provision sa technical working group na kailangan mga 30 days after bakunahan, pwede nang atayin. At itong mga baboy ito, kailangan dumiretso sa slaughterhouse. Hindi na dapat gawing inahin sa ibang piggery. Ayun, so at dapat at least 30 days after na mabakunahan. Kung halimbawa binakunahan mag-aapat na buwan na yung fattener. 30 days. Ang laki na, baka kalabaw na. Oo nga. Ang laki na, no? Hindi niya pwede ibenta, Asek? Ang baboy kasi binibenta ng 25 weeks, no? Mga 5 months. Pwede mong bakunahan siya 30 days hence. Ibig sabihin, bumilang ka ng 30 days. Pagdating kasi ng 25 weeks, ang timbang ng baboy kapag ka maayos ang farm ay 105, 110 kilo. Panamang Sakto lang, sakto lang. Sakto lang. Pero Asek, kung ang binabakulahan lang natin ay yung mga fattener lang o yung mga kakarnihin lang din, kakatayin, paano natin makikitang maubos natin ang ASF para mawala ang tuluyan dito sa atin? Yun ang dahilan kung bakit aming minamadali yung mga pagtatrial ng mga iba pang bakuna na nagsasaad na pwedeng gamitin sa breeder. Anti kasi maprotektahan mo yung lumalaking baboy Ngayon, itong mga inahin, kailangan na very strict biosecurity ang pwedeng ilaban bago dumating yung bakuna na aming inaayos. Meron po bang requirement ng booster yan? Yung parang bakuna sa tao? Katunying, ito one shot lang ito. One shot lang, okay. Oo, at tulad ng sinabi ko, bibigay mo let's say sa 8 weeks. Yung pag nag-produce siya ng antibody, hanggang katayin siya ng 25 weeks o 5 buwan, ay protektado pa yung baboy. Okay. Siguro ang susunod na tanong ko magkano ba yung bakuna na yan? Yung isang dose ng bakuna na yan? Ang presyo nito ay between 450 pesos to 500 pesos. Pero itong mahal din pala, no? Ng gobyerno, buwis nating mga taxpayers ang libre pa, libre. Walang cost dun sa may piggery. 300 million ang inilaan ng ating butihing Secretary Chu Laurel para sa pagbili at 50 million para sa logistic. Kasi importante na magaling yung tao na ilalagay natin. Hindi pwedeng ibigay lang ito sa grower. Kasi kailangan mong punan ng dugo yung baboy para ma-check mo kung may ASF. Baka mamaya kung mahina yung kukuha ng dugo, imbis na dugo ang makuha ay matusok ay ibang organ, patay yung baboy. Kung ganyan mukhang matatagalan pa tayo sa problema natin sa ASF, Asek. Anong epekto ho nito? Nakikita nyo bang maapektuhan ang supply natin ng karne? Lalo na itong pa-Disyembre. Oo nga pala. Medyo hinay-hinay lang kami kasi monitored release ito. Ibig sabihin, ang Food and Drug, ang FDA, ay binigyan lang ito ng provision na monitored release. Kaya kailangan sundin namin yung napag-usapan namin ng FDA. Hindi bali maghinay-hinay ka, pero sigurado, kesa
isabog mo lahat yung mga bakuna na hindi mo malaman kung ano impact nito. Siguro isa dahil science-based naman ang Bureau of Animal Industry at FDA. Madaling magsabi na bilisan, paspasan, pero importante na sumunod kami sa provision ng FDA. Now, yung sinasabi mong supply, kaya iniiwasan namin na kumalat itong ASF at nagtalaga kami ng mga checkpoints, hindi lang sa LGU at saka sa Metro Manila, pati sa NMIS, National Meat Inspection House. Dahil may mga bayan tayo na mabilis na nag-re-repopulate para matugunan yung requirement ng ating merkado sa pagdating ng bear. Okay. Ayun. Sige po. At least, teka muna, ito ay Vietnam, no? Asek? Oo. Vietnam. Wala bang ibang brand niyan? Halimbawa, galing sa Europe o kaya sa Amerika? Itong pinag-usapan namin na nag-apply last week ay MSD, Merck, Sharp and Dome. Ito ay galing sa Amerika. At meron din nag-apply na galing ng Korea na ginamit ang USDA platform. Tapos meron din Thailand, Chulalongkorn na amin din pinag-aaralan. So mga 4 hanggang 5 kumpanya ang pinag-aaralan. Ang importante rito, dahan-dahan, very scientific, at hindi pwedeng madaliin sapagkat nakasalalay ang negosyo ng baboy dito sa Pilipinas sa bawat galaw ng bai. Opo. Okay. Asek, marami pong salamat sa update at lagi po kaming makikibalita sa inyo. Nais ko lang madagdagan. Apo. Go ahead po. Sige po. Tuwing ako ini-interview, parati kong sinasabi ito sa huli. Yung mga consumer natin ng baboy, wet market man o supermarket, ay huwag mag-alala na ang mga karne na nandiyan nakalatag ay sigurado ng Department of Agriculture na ito ay malinis at safe. Tulad na sinabi ko, tatlong checkpoints ang inaabot niyan sa mga sa mga probinsya, pagdating sa NCR, pagdating sa Catayan. Kahapon lang ay may nahuli, 5 inahin na may tama, baon siya. Nako. Sa Batangas, napakahigpit. Ang baboy ay nilalagay sa van, closed van, para hindi makita sa checkpoint, huli din. Talagang may mga nagpupuslit talaga, Asek, nagpupumilit maipuslit. Oo, kaya pati sa slaughterhouse, nagpasarado na kami ng isang slaughterhouse pagka nakita na may nagkantay ng ASF. Kaya, importante, kasi kapag ka sa slaughterhouse, napaliguan na yung baboy, kita na yung skin niya kung may tama o hindi at saka laman loob. Sunog yun. Kaya nais kong encourage lahat ng consumer na wag po kayong umiwas sa karne at napakasarap po ng sinigang na baboy lalo na ngayong taglamig. Oo, nako nabanggit nyo pa lang, nagtakam na kami kaagad. Asek, marami po salamat. Thank you. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin, Jerry Katunyi. Si Asek Dante Palabrica ng Department of Agriculture. Yun lang talaga, yung daming nagpupumilit pa rin kung batsero, magpuslit. Kaya may mga natatakot tuloy ngayon. Biruin mo, dati ang kinatatakutan mo lang high blood kapag kumain ka ng baboy. Ngayon, pati yung ASF. Lalo pa yung hindi ka naman magkaka-ASF pag kumain ka ng may ASF na baboy. Kahit na ba marinig mo lang na may ASF yan. Naku po, inang. Ando na ang takot natin. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Sandali, humahabol lang. Humahabol. May aksidente.
May aksidente dyan sa saan lugar yan? Sa Pasay, Sales Road, Pasay. Naku, maghahatid kumbatsero ng estudyante. Andun si RH15, Giselle Recaport. Coming, Giselle! Jerry, katunying maagang perwisyo yung sumalubong sa mga papasok sa eskwela at trabaho na dumadaan dito sa Sales Road yung sa Pasay matapos sumalpok itong isang puting SUV sa isa pang SUV dito sa may southbound. Sa lakas nga ng pagkakasalpok ay nalaglag pa yung sidings ng nabanggang gray na SUV na merong plakang ADT 1265. Sa panayam natin dito sa driver na nakabangga na si Roland Dubonggo, 22 anyos lamang, liliko lang daw sana siya dito sa may outer right lane nitong Sales Road at hindi niya nakita na tumigil pala yung SUV sa kanyang harapan. Maghahatid umano sana siya ng kanyang kapatid sa eskwelahan naman doon sa Green Hills. Ligtas naman lahat ng pasahero kahit yung driver ng nabanggang SUV na si Nesty Denus, 60 anyos, maging yung kanyang misis. Nagkasundo na lang silang magkaaregluhan upang hindi na maaabala sa kanilang lakad. Bagya namang bumagal yung daloy ng trapiko dito sa Sales Road, kaya yung mga motorista napapakamot ulo na lang. Ito si Giselle Recaport para sa DZRH Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Yung binabanggit ho namin sa inyo, Philippine Army ang nakikipag-ugnayan na ho sa PNP para dito sa binabanggit na mga Angels of Death. Nakikipag-ugnayan na raw kumbatsero itong si Colonel Ray Balido na ang Army Deputy Chief for Public Affairs Yan ba yung sa kumanta PNP. ng Malayo Pa Ang Umaga? Siya yun. Malayo pa ang umaga. Naging koronel pala yan. Oo, Si kasi may mga aligasyon, may mga report. Tama, nabanggit din ito ni Colonel Marantan na may mga reservist. May reservist nakasama doon sa Angels of Death. Tama lang para malinis din ang pangalan ng reservist. Pangalan ng reservist at baka nagagamit lang sa yung hanay nila diyan. Ang dami ring sumasali diyan kumbaga yung maging reservist at makatulong sa ating AFP. Ang balita nga natin yung SMNI mismo parang batalyon na ng reservist yun dahil nga nakipag-tie up sa kanila ang Philippine Army. Kaya kasama yun sa inuusisa ngayon ng Philippine Army. Yan mukhang marami pa hong lulutang, marami pang magsasalita tungkol dito sa hindi lang tungkol sa Angels of Death, kundi doon sa mga angels na napariwara. Na napariwara at dumaan sa kamay ni Pastor Apollo Kibuloy. Merong isang 'di ba nababanggit yan 12 years old. 12, Meron pala kumbatsero na isa ring lumapit sa PNP. Nag-umpisa siya 11 years old. At nung nag-umpisa doon 11, hindi pa nireregla. Pinabantayan na. Binantayan na nung mga inner circle. At inintay lang na magkaroon. Yun ay kwento nung victim sa PNP mismo. At dahil nga dun sa sinapit niya kumbatsero, talaga daw naghahanap siya ng paraan para lasunin si Pastor Kibuloy. Wala lang siyang makita. Wala lang siyang makita dahil nga sa limitado yung tsaka galawan highly guarded, matindi ang security.
Yun daw ang isa sa mga inisip ng bata. Kung paano makakatakas dun sa Hindi lang yun sitwasyon niya. Bata lang, natakutin lang ng kung sinong matanda dyan matatakot Lalo pa, pag nakikita nila, ang kasama nung irereklamo niya mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Matataas na opisyal ng AFP, ng PNP. Diba? Talagang grabe ang sino ang magsasalita pag gano'n. Sino ang hindi matatakot? Sino ang Lalo hindi pa nga kung matatakot? gano'n niya. Batang babae, galing sa broken family, fragile. Na wala ring maaasahan sa kanyang pamilya na suporta. Totoo, kumbachero. Kuyang Els Bartholomew, magandang morning. Baka may mga impormasyon ka rin Kuya Els tungkol sino daw ba itong dating PNP chief na nasa payroll. Nasa payroll pala ni Alice Go. Nako, mukhang lalabas ang pangalan niyan very soon. Very soon. Tatay Bonnie Aporo, hindi ba dati kang pulis? Wala ba kayo naririnig dyan? Tatay Bonnie, Tatay Bonnie Aporo. At ang PNP, wala ba silang intel report? Kasi kapag totoo yan na kumbatsero, bakit hindi alam ng PNP yan? Meron din namang intelligence group ang PNP. Tama, may IG. May IG. Meron pang Directorate for Intelligence. Mapaghihinalaan din tuloy sila na pinagtatakpan nila yan hindi nila inaaksyonan yan. Para daw po sa mga nakakakilala at kamag-anak, pumanaw na si Mr. Manuel Manong Pitot Arsiaga noong September 16 ay libing ay sa Sabado, September 21, 7:30 a.m. Good Shepherd Herona Tarlac. Galing kay Kuya Els. Sabi ni Florante Rosales, may mga nagrereklamo daw kumbatsero ng mga Grab driver. Ano na may reklamo na yan? Paglalagay daw ng SMC ng toll gate pagpasok sa NAIA Terminal 2. Dati naman wala yan. Nagulat na lang daw sila sa toll gate. Ano yung toll gate? Ibig sabihin na may singil na? May singil? Totoo ba ito? Hindi. Happy birthday kay Attorney Carl Justin Maury Apale. Greetings from Mom and Dad Tony and Lynn Maury Apale. At magandang morning kay dating DOTR Secretary Art Tugade. Secretary Art Tugade. How are you? Naalala natin lagi si Secretary Art pag napag-uusapan natin yung MRT2, MRT3. MRT3. Tapos yung punctuality. Punctuality. Wag na kayong magdahilan, matraffic Kaya na-late, hindi. Alam na natin yung traffic Sabi nga ni Secretary Art, alam mo nang matraffic Aalis ka ng bahay mo ng alanganing oras Attorney Ronnie Heron, how are you? Payroll daw, yung payroll. Tama daw. Si Dr. Ferdinand Abalahon ng Exact Check, nako kumbatsero, tuwan-tuwa nung makita ko at sabi niya, hindi ko kayo nasundan, nasaan na ba kayo? Sabi ko, nako Doc, ikaw na lang yata ikaw yata nahuli. Naiwan ka sa kwentuhan. Ayan, nakapag-tune in na siya ngayon. Doc Ferdy Abalahon at mga kasama nyo dyan sa Exact Check, magandang morning! Magandang morning! Eto na, may nanalo na! Dyan sa Barangay Tejeros, Makati, ato ng ating malakas agent, Parang Het. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin Alvaro, go, go, go! Yes, magandang umaga sa Tonyin ka, Jerry, dito sa Barangay Tejeros sa Makati City. Ang 100 pwedeng maging 200. Naniniwala ba kayo doon? Paano? Ang 100, yan kalsadang itong Pasong Pirat, magiging 200 to. Pag pumunta ka dito sa may kanto ng Ponte at ng Pasong Pirat dito yan sa Barangay Tejeros,
lumaki. Unang daan, isang daan, pangalawang daan. Pero parehong ano yan, functional na kalsada yan. At Hindi, parehong ang full tawag lane dyan, na sangandaan. Yan pala, andyan ka pala sa sangandaan. Sabi mo kanina, sa Tejeros ka. Malabon yun, Malabon. Sangandaan na Caloocan. Oh. Kalito-lito na. Nalito na ako. Pero itong picture quest na area na ito, dito sa Barangay Tejero, dito ngayon sa may Patong Tirad. At dito may malakasan. Malakasang nakatutok palagi sa Rizarate. Itong kainan na ito, pero wala silang tinda ngayon. Nag-day off ang may-ari nitong tindahan. Ayan huli naka-DZRH pangalan mo kuya? Carlos ka rin. Si Kuya Carlos, palagi ka nakatuni sa DZRH? Araw-araw, madaling araw pa lang. Madaling araw pala nakatuto ka na sa DZRH. Ano mga inaabangan mo ang mga programa tuwing umaga? 2x2. 2x2, syempre. Sino paborito mga announcer? Anthony Taberna, Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2, 1,000 pesos. Yan, Tingnan mo nga naman, ano. Sino ba yung nasa likod mong kuya? Sino ba yung nakadikit sa may dingding na yan? Ano po yan mga... Yan. Sino ba yung dalawang yan? Sino ba to? Yung dalawang po. Sino yan? Sino ba yung mga yan? Kumpare. Magkumpare. Niya po, tsaka Luis Campos. Magkumpare pala yung dalawang yan. Magkumpare pala, nagpa-picture dyan pa na. Ano ba mga plano ng mga nasa picture na yan? Wala pa po bibigyan lang ng mga poster ngayon. Wala man lang bang sinama sa pamimigay na yan? Wala bang kasama sa poster? Tanggalin nyo na. Wala pa lang... Okay. Salamat, Kuyang. Salamat. Ako maraming salamat kayo sa iyong patuloy na pagtutok sa DZRH. Yan, sa kanyang cellphone, naka-DZRH. Kaya naman meron kang grocery ng DZRH, grocery bag ng DZRH, t-shirt ng DZRH, at syempre, umbrella ng DZRH. Ano masasabi mo? Maraming salamat sa lahat ng sponsor, DZRH. Ako maraming salamat din sa inyong patuloy na pagtutok. At sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi lang tumutok sa DZRH, baka kayo ng susunod dating winner sa DZRH, mas malakas from Iris number 6, Sherwin Badal para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Life goes on long after the thrill of living is gone. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Webes, September 18, 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Isang dating PNP chief nasa payroll ng Pogo. Tumulong para makalabas ng bansa si Alice Guo. Pag-uwi sa Pilipinas ni dating Congressman Arnulfo Teves, maaantala. Extradition case muling lilitisin sa Timor-Leste. 3 dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ itinigtali ang pang-aabuso sa kanila ni Pastor Apollo Kibuloy. PNP bumuo na ng tracker team natutugis kay Atty. Harry Roque. Bagong silang na sanggol na tagpuan sa CR ng isang restaurant sa Jensan. Bagyong Hiner nakalabas na ng bansa habagat patuloy na palalakasin ng Bagyong Helen na magpapaulan naman sa malaking bahagi ng Pilipinas. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines, hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:15 ang ating oras. Balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:20. Isang dating hepe ng PNP ang tumulong kay Alice Guo para makaalis ng Pilipinas.
Ito ang sinabi ni retired General Raul Villanueva ng PAGCOR sa pagdinig ng Senado sa pagpapatuloy na investigasyon sa pagtakas ni Alice Guo palabas ng bansa. Ayon kay Villanueva, batay sa natanggap nilang impormasyon, isang dating PNP chief ang sinuhulan ni Guo para matulungan siyang makatakas. Alin pong PNP units ang binabanggit sa usap-usapan? Hindi PNP unit, ma'am, but personalities. PNP personality. Sino-sino po? I think it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former chief PNP daw. Wow. Samantala, bago nagtapos ang pagdinig, ginisa ni Senator Bato de la Rosa si Guo matapos mabunyag sa hiringan na isang dating PNP chief ang tumulong para ito'y makatakas at tumatanggap ng monthly payroll sa Pogo. Na meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya merong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala Kilala mo ba ako? Nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. Before that, nag-meet ba tayo in person? Never po. Sigurado ka? Sigurado Kahit po. selfie. May selfie ka sa akin? Selfie, I think wala po. Kahit nag-cruise mo lang tayo sa isang mall, nakita mo ako. Hindi mo ako nakita sa isang Hindi mall? po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Ay siniguro ko lang dahil baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former chief PNP na tumatanggap sa iyo ng pera. Ayan, si Alice Guo sa pagtatanong ni Senator Bato. Ito kaya na-detect kumbachero ng PNP. Oo nga, matanungan natin yan. Itong impormasyon na ito. Magtanong tayo sa taga-detect ng PNP. Nasa linya po natin ang director mismo ng PNP CIDG, si Major General Leo Francisco. General, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning, kasamang Jerry and Katunying. Magandang umaga po sa lahat ng inyong tagapakinig. Yes, sir. Good morning po. Sir, dito lang muna sa pinakamalaking balita ngayon sa lahat ng pahayagan at lumabas sa Senate hearing na isang dating PNP chief ang nasa payroll at na sinuhulan para makatakas si Alice Guo. Kayo po ba may mga natanggap na impormasyon sa CIDG tungkol dito? Katunying and Jared Baha, para sa kalaman din lahat ng ating talapakinig. Kahapon lang namin narinig yan sa statement ni former General Raul Villanueva ng PAGCOR. And ang ginawa kagad natin ay makikipag-connect kami ngayon sa kanya para magkaroon kami ng impormasyon sa kanyang isiniwalat sa Senate hearing kahapon. Kayo po ba'y sa PNP leadership kagad na nagkausap-usap dahil dito? Dahil ang laking kasiraan na naman ho ito sa hanay ng PNP General. Yes, may instruction kahapon si Police General Romel Francisco Marbil, ang ating Chief PNP, habang kami ay nasa budget hearing, na tingnan natin yung mga naging pahayag ng dating isang empleyado ng PAGCOR na si si General Villanueva. At ngayong araw na ito, pupuntang isang tauhan ko sa kanya upang makipag-coordinate para magkaroon kami ng impormasyon tungkol sa kanyang statement kahapon. So yun yung ating pasimula dahil kami sa CIDG ay kailangan naming malaman to dahil sabi nyo nga kasiraan na naman ng Philippine National Police. Yung mga ganitong kasing statements ay kailangan may basihan. Kaya yun yung ating titingnan. Kasi kung may basihan si General Raul Villanueva ng PAGCOR na magtagsa nito, kaukulang kaso ang ating iti-prepare para kasuhan natin kung sino man yung former Chief PNP na sinasabi niya. Ang problema dito, General, marami-rami na yung former PNP chiefs na kumbaga silang lahat ngayon suspect
o malamang nanghuhula na ang ating mga kababayan based on an information mula sa isang dating ISAF official. Siyempre, intelligence officer dati yung nagsalita, baka binibigyan ng credibility ng iba. Marami na banner story nga ng mga dyaryo, although wala naman siyang kahit anong detalye, additional details na ibinigay. General, hindi ba everyone is a suspect ngayon, kung lalo kung PNP chief ka dati? Yun nga ka Jerry and Katunying, dahil kung titingnan nyo sa general statement, kaya kami nga ay makikipag-coordinate sa kanya dahil damage ng mga former chief PNP natin. So kailangan maging specific tayo dito dahil ito ay pinakikinggan ng taong bayan at yung imahe na naman ng Philippine National Police ay nakataya dito. Kaya kami dito sa CIDG ay inatasan ng ating chief PNP na tingnan itong mabuti at hiyasatin ng maayos para maipakita sa ating mga tao na hindi tayo nagkakanlong ng ganito kahit na former kasama natin dito sa Philippine National Police. Pero General, ang tanong po natin dito, tayong tatlo lang naman nila Jerry ang nagkakarinigan dito. Talaga bang wala kayong intel na kahit ano man lang, kahit kapiraso man lamang na may nakatulad o kahawig man lang nung intel nitong si former General Villanueva? Ka Jerry and Katunying, sa ngayon hindi pa tapos yung pag-interrogate o investigate namin o pag-TTI kung ano man ang tawagin natin kay Alice Go. Hindi pa concluded yung nakukuha naming sapat na impormasyon sa kanya at ito ay ongoing pa. Kaya hindi ko ito iwalat sa inyo. Pero may mga parte na sinasabi ni Villanueva na tinatalakay namin sa pagtatanong namin kay Alice Go. Kung hindi man ho PNP chief, ito karaniwan, meron talagang nasasangkot sa ganitong ilang police. Meron na ho ba kayong na-identify at na-pinpoint, General, na involved sa Pogo na nasa hanay ninyo, not necessarily PNP chief? Sa ngayon na nag-uusap tayo, may mga pangalan siyang binabanggit pero ito ay kasalukuyan naming ipinagpapatuloy dahil nga sa pagiging naging busy si Alice Go simula nung naaresto natin siya, kaliwat kanan yung pagdinig niya sa korte, sa mga hearing sa Senado at sa Kongreso. Kaya tuwing babalik siya sa kanyang custodial center, halos hindi na namin siya makausap at yung tutuloy ng aming pagtatanong sa kanya tungkol dito sa mga personalidad na dumating sa amin ay hindi pa namin natatapos. Kaya yun yung gusto kong ipaliwanag sa inyo na meron tayong effort sa Philippine National Police sa tungkol sa mga ganitong klaseng bagay kung sino man ang kanyang naging kakilala, kung sino man ang tumanggap ng payula, kung meron man. Ay yun ang mga bagay na tinatanong namin sa kanya at hindi pa kami natatapos sa ganoong klaseng parte ng aming gawain. Yun nga ang problema, no? Kumbachero, masyadong busy si Alice Go. Hindi tuloy maimbestigahan ng PNP. So yun ang nagiging problema nyo, General, kaya natatagalan dahil... Yes, kasamang Jerry and Nyo po, magpe-prepare po sa security package, papunta sa korte. Pagbalik po niya, hapon na, kailangang mag-rest naman siya. Kung tatanungin namin siya, wala na po sa tamang oras. Kaya yun po yung mga bagay na nakaka-hinder sa amin sa pagtatapos ng aming pag-TTI sa kanya. Huli kayo sa listahan, ano? Pasampinan nyo kaya? May sampina powers din naman yung CIDG, di ba? Meron po, pero kailangan po natin makuha ang tamang impormasyon galing mismo sa kanya. Opo, alimbawa po. Sabagay ako noon, nasampina ako ng CIDG as witness lang pero nasampina ako, General Ganun By the way, doon sa mga nakikinig sa atin, baka dati walang sampina powers ang CIDG. Naibalik yan. Kaya parang NBI po itong CIDG. Wag yung minamali ito yung CIDG na to. So meron po ba kayong na-establish na kahit isang PNP chief man lang
na naging close o kaya ay naging acquaintance o naging kaibigan ni Alice Go? Sa ngayon na nag-uusap tayo, lahat ay mga impormasyon. Alam mo yung impormasyon, parang marites yan eh. Po. Kailangan namin itong ma-validate. Nakakahiya naman na sabihin natin sa buong bayan, nakakahiya naman na sabihin natin na may former chief PNP na wala tayong batihan. So ang PNP at ang CIDG ay magbibigay sa inyo ng tamang impormasyon o ng isang pangalan o ng isang insidente na may basihan at ebidensya. Kung kayo makakaasa sa CIDG at sa PNP. Kaya po mga impormasyon, ito po ay i-validate natin at kung magkatotoo po ito po ay sasabihin natin sa taong bayan. Ayun, Okay, dito naman ho kay Attorney Harry Roque. Balita ho namin CIDG rin niya. Tama po ba? CIDG rin ang inatasan na bumuo ng tracker team? Yes, may mga tracker teams kami sa lahat ng ating mga regional offices at nakipag-ugnayan na rin kami sa Sergeant at Arms of the House of Representatives. At nung Sabado at Linggo hanggang kahapon, patuloy namin siyang binabalikan sa kanyang mga known addresses at pakasamaang palad. Wala siya sa mga known addresses niya hanggang ngayon na nag-uusap tayo. Pero may info ba kayo kung nasaan siya? Siya ba yan dito pa sa Pilipinas? Baka naman nasa abroad na rin. Kasunying and kasamang Jerry, nakikipag-coordinate na po kami sa immigration at binigyan na rin po namin sila ng impormasyon na humihingi ng tulong ang ating Sergeant at Arms na makita si Mr. Harry Roque. Pakitingnan nyo rin yung mga maliliit na bangka. Baka umpisa sasakay ng bangka tapos lilipat ng mas malaking bangka. But kidding aside, General, I'm sure sa lawak po ng ating coastline dito po sa Pilipinas, kasama rin po sa tinitingnan nyo ngayon yan na posibleng umalis din ng bansa si Attorney Harry Roque. Sa ating mga experiences, kagaya ng mga isinalawalat ni Alice Go, yan ay sinasama na natin kahit na hindi natin ito tinitingnan ng buong katotohanan, sinama na natin yung mga ganong klaseng pwede nilang pagdaanan. Kaya napakalawak nga nitong coastline natin, pero lahat naman ng ating member ng Philippine National Police hanggang sa mga municipal police station natin, alam nila na humihingi ang tulong ang ating Sergeant at Arms sa pag-aresto kay Attorney Harry Roque. Isa na lang pala. Kayo din nga pala yung nag-iimbestiga kay Pastor Kibuloy, no? Sa Angels of sa Death. Angels of Death, pati doon sa mga bata, mga nadagdag yata na mga biktima. Ilan na po ba ang nagpahayag ng interest so far to come forward para po mag-execute ng affidavit po laban kay Pastor Kibuloy, yung mga bago? Yes, ito ay sa pakikipag-ugnayan natin sa PRO 11. So magkasama ang CIDG at ang PRO 11, particularly dito sa Davao, tungkol sa Angels of Death na to at mga kabataan na gustong lumabas at magsiwalat ng kanilang mga naranasan sa KOJC. Sa ngayon, meron tayong isang informante tungkol dito sa Angel of Death. Kung ano ito, at meron na kaming mga nakukuhang salaysay at affidavit laban sa mga dapat managot dahil itong Angel of Death ay parang sinasabing mga security dun sa Prayer and Glory Mountain na kung may mga nagkakasalang miyembro ng KOJC ay napaparasahan at dun dinadala sa Prayer of Glory Mountain. So yun yung general view nitong Angel of Death na to. Sila yung mga personalidad na nagpaparusa sa mga nagkakasala sa KOJC. May mga impormasyon ho kaming natanggap at may mga nagkukwento rin sa amin na General na meron daw magagandang mga firing range at training area yung Angels of Death. Yun ho ba'y nakita nyo na ba? Napuntahan nyo na ba yon? So kung titingnan kasi natin yung Prayer and
Glory Mountain. Yung Glory Mountain napakalawak, higit na 100 hektarya. Nung nag-implement tayo ng warrant of arrest doon, ang napasok lang natin yung mismong Glory Mountain. So, yung kapaligiran lang nito na kung saan ito ay malawak na taniman ng pinya, saging at iba pa mga produkto. Ayan po ang ating titingnan ngayon, yung mga impormasyon na kagaya ng tanggap nyo. So, ang PNP po, particularly na ang PRO-11 kasama ng Special Action Forces ay nagsisiyasat sa malaking lupain ito ng Glory and Prayer Mountain. Opo. General, marami pong salamat. Thank you Magandang po. umaga po. Maraming salamat kasamang Jerry at Katunying. Mabuhay po kayo. Yan. Major General Leo Francisco, PNP CIDG Director. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:36. This time check is brought Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Bachero, napapansin mo ba na ang daming branches ng BDO ngayon? Parang kahit saan ka magpunta may BDO. Nako, tumpa ka dyan, kumbachero. Sa dami ng branches nila, biruin mo, nasa 1,700 plus. Kasama pa ang BDO Network Bank. Sigurado akong may malapit na BDO branch kahit saan ka magpunta. Mahigit 5,500 din ng ATM o automated teller machines nila nationwide. Wow, ang galing ano. Ibig sabihin, madaling makahanap ng financial solution na swak sa pangangailangan mo kung gusto mong mag-open ng account, mag-loan o kumuha ng credit o debit card. Nandyan na agad ang BDO para tumulong. Oo nga, from cash accounts to junior savers, pati na personal housing at auto loans, lahat ng financial needs mo may solusyon sa BDO. Kaya kung may kailangan ka, punta na sa pinakamalapit na branch ng BDO. Talaga namang very accessible. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ako na. Sige. Nakasimangot ka naman palagi. Parang Hapo Hiking. 7:42 ng umaga, itinanggi po ni Sual Pangasinan Mayor Liseldo Dong Kalugay na may mga negosyo sila ni dating Mayor Alice Guo. Ito matapos maungkat ang mga negosyo ni Guo na may kaugnayan si Kalugay gaya ng pig farm na may resibong nakapangalan kay Mayor Dong Kalugay. Ayon sa alkalde, nagkataon lang na negosyo lang din nila ay construction kaya siya ay nilapitan ni Guo. Kahit ni Kalugay, wala siyang ibang negosyo kundi ang kanyang trucking business. Pero isiniwalat sa pagdinig ang iba't ibang negosyo na tila hango sa pinagsamang pangalan nila ni Guo. Excel, Alice, LIC, and Liseldo. Dongo, Dong, and Go. Tinalo niyo pa si Dong yan, ha? I'd like to remind the good mayor of Sual Pangasinan, if you keep on lying before this committee, I might force to cite you in contempt. Sinungaling na nga itong girlfriend mo. Sinungaling ka pa rin. Sabi mo lang buong katotohanan. Ha? Mic niyo po. Your Honor, hindi po ako sinungaling at hindi ko rin po siya girlfriend, Your Honor. Opo, Your Honor. Yan po ang tinig ni Mayor Dong Kalugay habang dinidiinan ni Senator Jinggoy Estrada. Muling sasailalim sa bagong paglilitis ang kaso ng extradition kay dating Negros Oriental Representative Arnie Teves sa Timor-Leste. Dahil sa bagong development, inaasahan na maaantala ang pagbabalik sa bansa ni Teves na inakusahang utak sa pagpatay kay dating Governor Noel Digamo at sa siyam na iba pa. Sa isang pahayag ng DOJ, kailangang isalang sa bagong paglilitis ng Court of Appeals ng Timor-Leste ang kasong extradition, resulta ng procedural objection ng legal team ni Teves. Hirap kausap ng Timor-Leste pala, no? Baka hindi pa nila namamaster yung isabong. Baka nga, baka hindi pa.
baka may mga kailangan pa silang matutunan. Meron mga nagsasabi na tuloy na buti pa tong Indonesia na nanay ng Timor-Leste. Ang bilis, ang daling kausap. Itong Timor-Leste nagpapakyut pa. Talaga. May mga nagsasabi. At saka meron nga tuloy nagpo-propose kung Bachero na huwag nating suportahan ang pagsisikap ng Timor-Leste na maging regular member ng ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, dahil sa ginagawa nilang pagharang dito sa paghatid ng hustisya dito kay Arnolfo Teves. Kaya nga nagkagaano na natuloy Ano? Mukhang matindi rin ang pinakakawalang pera kasi dyan Dinitalye po ng 3 dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ang pagmamaltrato at pang-aabuso na sinapit nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Batay sa kanilang pahayag, sinabi nitong sina alias Nathaniel, Carla at Arlene na pinapalo sila ng logbook, pinapasquat, hinihiya sa harap ng KOJC workers at sinasabing nagpapagamit sila sa demonyo tuwing hindi sila nakakakota sa target na donasyon na ibinibigay sa kanila ni Kibuloy. Batay sa kwento ni Nathaniel, kinakailangan niyang pumunta sa Mindanao noon para manghingi ng donasyon sa mga mall, bus at mga establishmento. Porsigido mo siya noon dahil kung hindi sapat ang kikitain niya ay nakaabang na ang mga parusa. Ayon naman kay Arlene, bawat miyembro ay obligado na mag-solicit at noong miyembro pa siya, 600 to 800 pesos ang kota niya kada araw. Napilitan din naman siyang tumigil sa pag-aaral at bumiyahe patungong Maynila para magbenta ng rice cake ng utusan ng kanilang leader para maabot ang kanyang kota sa donasyon. Samantala, bumuo na ang PNP ng tracker team na tutugis kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Partikular na inatasan ni PNP Chief General Romel Marbil ang CIDG. Sinabi ni Marbil na committed ang PNP sa kanilang mandato na ipatupad ang batas at tiyakin na ipatutupad ang pagtugis kay Roque na may highest level of professionalism. Tiniyag din ng PNP Chief na irerespeto nila ang karapatang pantao ni Attorney Harry Roque. Isang bagong silang na sanggol na babae ang iniwan ng walang pusong ina sa loob ng comfort room ng isang resort sa General Santos City. Sinabi po ng supervisor ng hotel na 2 customer nila ang nakakita sa sanggol na kaagad dinala sa ospital at sinailalim sa check-up. Na i-turn over na ang baby girl sa DSWD at nasa maayos ng kalagayan. Patuloy ang investigasyon at inaalam ang pagkakakilanlan ng ina ng sanggol at kung bakit ito iniwan sa CR ng resort. Pero paano nyo namang nalaman na yung nanay ang nag-iwan doon? At paano nyo nalaman na walang puso yung ina na to? Oo, hindi ba malay nyo naman kung nanganak yan na wala nang nakatulog tapos may kumuha ng bata na inilayo sa kanya. Hindi kayo nanonood ng Lavender Fields Meron bang ganun manood kayo sa Netflix. Mga twist, mga kwento. Di ba? Kaya hindi naman yung nakitang ito nanganak tapos pagbibintangan nyo na kagad yung nanay Walang pusong ina. Isang bagong silang na sanggol na babae ang iniwan daw ng walang pusong ina. Nakita nyo bang siya nang iwan? Paano nyo nakitang walang puso? Paano nyo nakitang walang puso yun? Hira kayo. Sa alagay ng panahon, nakalabas na ng PAR o Philippine Area of Responsibility and Tropical Depression HENER. Huling namataan ng pag-asa ang bagyo sa layong 410 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union. Samantala, pumasok naman kagabi ang Tropical Storm Helen at muling namataan sa layong 1,150 kilometers hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ng bagyong Helen ang lakas ng hangin na umaabot ng 85 kilometers at may pagbugsong 105 kilometers per hour. Patungo ito sa direksyon Kanluran, hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometers at inaasahang nasa labas na rin ng PAR mamayang gabi o mamayang hapon. Samantala, palalakasin naman ni Helen ang habagat at hindi inaalis na ng pag-asa ang posibilidad na may mabuo na namang panibagong LPA sa mga kalupaan na dahil sa trough o extension ng bagyo sa bandang silangan. May bago ng trabaho si dating Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil. Inirekomenda ng Pangulong Bongbong Marcos na maging miyembro at chairman ng MECO, Manila Economic and Cultural Office.
Ito pong si Garafil sa pamamagitan ng isang desire letter. Hindi naman nabanggit ng PCO sa kanilang Facebook post kung kailan manunumpa sa bagong pwesto si Garafil. Matatandaang inalis si Garafil bilang PCO Secretary at siya'y hinalinhan ng bagong PCO Secretary na si Secretary Cesar Chavez. Susunod! Dito po! Sino itong magaling na aktres na humihingi raw po ng panalangin para sa ina na may sakit na lupus? Yan at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. alas 7:50. Number 1. Ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. Ay! Happy birthday pala at happy retirement kay District Engineer Lloyd Abusa. Si D.E. Lloyda? Oo. Magre-retire na? 65 na si... kabata-bata pa niya na. Pero pag nakita mo, talaga hindi na halatang 65. Pero happy vacation. Enjoy your retirement. D.E. Lloyda Busa. Ayan, Labang iklog yan. Oo nga. Mukhang yun ang kanyang pagkakaabalahan ngayon. Pagpapaitlog ng mga manok. At binabati po kayo ng inyong mga kapwa district engineer at pati na ni Ninong Dong Tolentino, ni Ardi. Ayan, Ardi Dong. At si Ardi Ronel Tan. Si Ardi Ronel Tan at binabati rin po kayo ni Secretary Manny Bunuan. Si Secretary. Secretary Manny Bunuan. Ang papalit-palit dito kay District Engineer Lloyd Abusa. Diyan sa QC. Sa QC, First Engineering Office. District. Ay, naku, pwede ko na kayo sabihin. Si District Engineer Art Gonzalez. Ayun. Congratulations D.E. Art Gonzalez. Ayan. Ay, Kasoji, si Bro Pong Jimenez daw, welcome back. At nagpapaabot din sila ng pagbati kay Colonel Bob Bacaro, dating AFP Chief of Staff. Ay, baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay, ho? Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, Mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Uy, komportableng biyahe ang hatid sa inyo ng Cherry Tiggo 7 Pro. Ang Cherry Tiggo 7 Pro ay may 12.3 inches na infotainment na mayroong Apple CarPlay at Android Auto. Taglay din po nito ang malakas na power ng makina na may turbo para sa mas suwabing pagmamaneho. Meron din itong power tailgate para hassle-free ang pagbukas ng inyong trunk, lalo na kung marami kayong dalang mga gamit na ikakarga sa inyong sasakyan. Bukod pa riyan, ipinagmamalaki po ng Cherry Tiggo 7 Pro ang taglay nitong 7 inches na full digital instrument panel at panoramic sunroof na swak para sa inyong out-of-town road trip. Talaga namang panalo ka sa sasakyang ito, kaya ano pang hinihintay mo? Subukan at i-test drive na ang Cherry Tiggo 7 Pro. Bisitahin ang Cherry dealership na malapit sa inyo. Magandang umaga pala kay dating General Alexander Balutan. Uy, dating siya daw ay nagsasaka na lang doon sa Saragossa, Nueva Ecija. Aba, kasama niya si Caselo Lagmay. Malamang. At General Balutan, nanonood ka po ba nung Quadcom investigation sa Kongreso? Sigurado. Matindi, no? Ang sabi nga ni General, nakarma si Garma. Ayan na. Yun ang kanya talaga. Yan ang sinasabi natin kapag kayo ay nalagay sa power, wag sobra-sobra. Ayan, doon lang tayo sa tama. At lalo na sa posisyon sa pamahalaan, yan nawawala yun. May katapusan yan Public servant, may katapusan yan.
Ay, Ka Jerry Labasan, magandang morning. Aya Jalomtang. At sa mga taga Intercon Laboratory, Doc Almalao. Magandang morning. At happy birthday ngayon kay Kuya Marlon Santos. Marlon Santos. Maganda. Wala ba tayo dyan? Marami ba tayong mga ipinapagawang extension dyan? Ang marami daw ay asukal. Ayan. Diyan sa Kadiwa Store. Magkano ang asukal sa Kadiwa Store? RH5 Val Gonzales. Kamin Val! Jerry at Anthony. Go ahead. 60 pesos na lamang ang presyo per kilo ng asukal dito sa Kadiwa Store sa DA office dito sa Electrical Road, Quezon City. Ito'y manayong-manayo sa 90 hanggang 100 piso per kilo na bentahan ng sa mga palengke dito sa Quezon City at iba pang mga pamilihan dito sa Metro Manila. Bagamat may sapat na supply na pangbenta ang Kadiwa Store, ay limitado lamang sa 3 kilo kada mamimili ang maaaring bilhin. Ayon sa pamunuan ng DA Kadiwa Store, nilada kada 2 linggo ang allotment o nilalaan para sa mga parokyano ng murang bilihin dito sa isa lamang sa tindahan na bahagi ng Kadiwa ng Pangulo Program. Samantala, tuloy-tuloy din ang pagbibenta ng mga murang presyo ng gulay at iba pang mga produkto na direkta sa mga magsasaka sa iba't ibang mga probinsya. Gaya na lamang ng sibuyas na 85 pesos lamang pero 110 sa mga palengke at kamatis na 75 pesos kada kilo na kung sa palengke pupunta ay mabibili ng 90 pesos. Ako si Bal Gonzales, DZRH Sulaga, Pilipinas. Una sa Pilipinas. Thank you, Val! O, yan na bang showing ngayon? Today is Wednesday. Ano showing natin, Mother, ngayon? Budget. Sa anong channel ba tayo? Senate o sa House? Sa budget muna tayo. Budget. May plenary deliberation ng budget. Pero bukas, may Quadcom uli. Quadcom ulit bukas. Ayan, ako. Pag ganun lang tayo eh. Palipat-lipat lang ng Pagka channel. medyo malabo yung TV nyo, ipihit nyo lang yung antena. Ang inaabangan yung kay Attorney Harry Roque. At syempre, yung budget na yan, aapurahin daw ng Kongreso yan. Malapit na silang magbakasyon, ha? Ngayon lang nangyayari sa atin yan na ang bilis na natatapos ang budget, ano? Hindi katulad dati, maabot ng susunod na taon eh. May reenacted budget ulit tayo. Yan. Ay, ma'am, at si Ka Irene Messina ay humahabol ng pabate. Ay, Ate Irene Messina, kamusta ka na? Sino yung may birthday? Ayan. Habang iniisip mo yung may birthday, binabati natin ng happy birthday si Ateng Irma Villaroman Lumage. Ayan, binabati ka po ni Ate Alice Fermin. Si Meds Messina Espeleta raw, nagbe-birthday ngayon. Ayun. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Long after the thrill of living is gone, to walk on. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation.